Depensa bang kalasag? Hindi nito kayang pigilan ang ganito kalawak na pagkabulok sa unahan ng barko. Umatras kayo, ako nang bahala rito. Ilabas ang kambal na kalasag ng matinding yelo. Papasok na sa estado ng payapang tubig. Hindi dapat makalusot kahit isang patak. Gamitin ang natatanging teknik pagtawid sa dalawang ilahas. Gawin na natin to. Kuya, ngayon na, nakalantad na ang core niya. Nakaloko na ang quantum accelerated beam. Wasteland sa hangganan ng Woke. Buong taon, kung hindi malakas ang hangin, puro bagyo naman ang buhangin. At ngayon, biglang naging napakaingay at magulo sa sumampang lugar na ito. Sa harap ko, dalawang grupo ang nagtititigan ng masama. Ang namumuno sa kanila ay nababalot ng gintong liwanag. Isang mamang may malalaking kalamnan na walang kamuwang-muwang sa teknolohiya. Siya ang sarili kong kuya, si Zai Changfeng. Habang ang nasa tapat naman niya na mukhang pinakamatalino, at may pinakamatalas na dila kahit mukhang sakitin, ay ang henyo ng Kehuansek, si Lu Waian. Ang grupo sa tapat na puro palabas lang ang alam. Mga mukhang sakitin na naglalaro ng mga basurang bakal. Makinig kayo. Huwag nyo ng pag-aksiyahan ng panahon ang mga basurang bakal ninyo. Ang tunay na lalaki, bawat suntok ay dapat tumatama sa laman. Heto ako ngayon sa harap ninyo. At ang mga bulok ninyong laser at walang silbing makina, ay walang-wala kumpara sa isang suntok ko. Ha? Zai Changfeng. Ang dalas ng panginginig ng vocal cords mo ay lumampas na sa limitasyon ng komportableng pandinig ng tao. Bukod sa paglikha ng polusyon sa ingay, wala na itong anumang silbi sa labanan. Kalokohan. Huwag mo nga akong daldala ng mga kung ano-anong salitang hindi ko maintindihan. Pangkalahatang protocol sa pagpapatakbo ng enerhiya. Aktibahin. Anak ng, bakit nang hina ang mga binti ko? Ha ha ha. Grabe, pinulikat ang kamay ko. May laso ng lugar na to. Ang ipinagmamalaki ninyong pinakamalakas na martial arts ay umaasa lang pala sa hindi ako gagalaw kung hindi gagalaw ang kaaway. Isang galaw lang ng kalaban, napako na ako sa pwesto. Akala ko naman kung gaano kalakas. Pagkatapos ng lahat ng yun, ang tinatawag mong purong lakas ng katawan, ay hindi man lang kayang tapatan ng simpleng enerhiya at pisikal na puwersa. Zai Changfeng. Ang itsura mo ngayon ay bagay na bagay sa harap ng pinto ng aming Akademya ng Siyensya para magsilbing estatwang leon doon. Buisit ka. Humanda ka sa akin, Lo. Habang nakatayo ako sa bante ng buhangin, sa sobrang kahihiyan ko, parang gusto na lang magukay ng lungga ng mga daliri ng paa ko sa loob ng sapatos ko. Ha 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 ha. Umatras kayo, kung sino man ang narito, umatras agad. Grabe, ano bang klaseng bagay to? Napaka-misteryoso at nakakatakot ng hamog na ito. Hindi ito natural na singaw ng tubig, kundi tila puot at nagngangalit na enerhiyang naging totoo. Kahit ang kuya ko na isang mahusay na mandirigma, ay nakakaramdam ng matinding bigat. Buisit ka, luhuwa iyan. Tingnan mo ang ginawa nyo.
Siguradong gawa ito ng mga bulok na makina ng paksayon nyo, na palihim na nagtatapon ng basurang nuklear. Kaya nagkaroon ng ganitong nakakatakot na misteryosong bagay. Bayaran nyo ang magandang lugar na ito na pinagsasanayan ko. Semento ba ang laman ng utak mo? Gamitin mo naman ang utak mo kahit minsan at pag-isipan ito. Ang itim na hamog na iyon ay puno ng marahas na singaw ng enerhiya. Kitang-kita naman na dahil yan sa walang humpay ninyong patayan at labanan. Masyado kayong puno ng puot at paghihiganti. Isang kakaibang enerhiya na nagmula sa bante ng mga bangkay, na siyang lumason sa aming mga nasirang makina. Kababalaghan ng tawag dyan, alam mo ba yun? Ikaw ang kababalaghan. Ang buong pamilya mo ang kababalaghan. Ginto ang kulay ng aking panloob na lakas. Kulay itim yan. Bulag ka ba? Nalesan at nabulok lang ang enerhiya mo. Nakakatakot talaga kapag walang pinag-aralan. Wow. Tama na, manahimik kayong lahat. Tama si Zai Tingzu. Hindi ito ang oras para magturuan ng sisi. Hindi ito simpleng aberya lang sa makina, at hindi rin ito dahil nawalan kayo ng kontrol sa sarili ninyo habang nagpapahinga. Ipinapakita ng aking mga instrumento na ito ay isang ganap na bagong organismo na lumalamon ng mga ligaw na enerhiya rito sa labanan para magbago at mag-evolve ng mag-isa bilang isang malayang anyo ng buhay. Kung hindi ako nagkakamali, ang nakasulat sa mga sinaunang tala tungkol sa mundo sa kailaliman ng lupa na lumalawak sa paglamon ng panlabas na enerhiya ay totoong umiiral. At higit pa riyan, nahanap na nila tayo. Ang sandatang bakal ng aking kuya ay bahagya pang naagnas ng salot na yan. Nagtataglay ang bagay na ito ng ating lakas sa martial arts at ng inyong teknolohiya sa pag-atake at pagtatanggol. Malaking gulo ito. Wala akong pakialam kung galing sila sa kailaliman ng lupa o kung saan paman. Ang lakas ng loob nilang manggulo sa teritoryo natin. Dapat natin silang durugin ng pira-piraso. Kapatid na Lo, anong plano natin? Sa pagkakataong ito, baka kailangan na talaga nating magsanib puwersa. Makinig kayong lahat ng mga mandirigma. Protektahan ninyo ang mga lampang taga-siyensyang yan. Huwag na kayong manood lang dyan, Ludawkay. Sinisip-sip ng bagay na ito ang ating panloob na lakas. Hindi epektibo ang mga normal na atake sa energy field ng target. Zai Changfeng, may lakas ka ba ng loob na sumugal ng malaki? Huwag ka ng madaming daldal. Walang salitang takot sa diksyonaryo ko. Lahat ng kasapi ng pangkat Kewen. Sistema ng sandata. Ilipat sa high-frequency spatial vibration mode. Ako ang gigiba ng force field niya. Zai Changfeng. Ihahatid ko ang sandatang bakal mo sa pinakasentro niya. Paputok. Masama ito, ang defense formation natin. Hindi kayang pigilan ng malawakang pagkaagnas na ito. Magsiatras kayo, ako na ang bahala rito. Lingdong at Shuang Hanteng. Pumasok sa kalagayan ng payapang tubig. Hindi natin pwedeng palampasin kahit isang sulok. Ihanda ang aking natatanging teknik paglipad ng kambal na bulaklak. Ang galing, yan nga ang kapatid ko, ang kapatid ni Zai Changfeng. Kuya, ngayon na, nakalantad na ang core niya.
Quantum acceleration, nakalock on sa bilis ng liwanag. Putya, ang init, ang init, ang init. Grabe, ang sarap sa pakiramdam. Makasaysayang teknik ng martial arts, kamaong dumudurog sa puso. Luo, medyo nakakasira ng damit yung pinakawalan mong liwanag, ah. Pero pwede na rin ang lakas nito. Ang padalos-dalos mong suntok kasama ng aking quantum acceleration. Ang diferensya sa kalkulasyon ay hindi lalampas sa 0.01%. Masasabi nating, kahit papaano ay naging matagumpay ang eksperimento. Ha? Ha ha ha. Ha? Ha? Mukhang ang mga nilalang dito sa Inner Earth ay hindi naman pala ganoon kahirap talunin. Hala, lagot. Saan naman pupunta ang mga dambuhalang uto-uto na to? Aray, ang ilong ko. Ano ba tong lintik na to? Natrap ba tayo sa walang katapusang pader? Pumasok ng patago sa hating gabi, nang walang dalang anumang electromagnetic shielding device, at hinarap lang ng direkta ang matinding high-energy radiation, para lang bumangga ng diretso sa quantum barrier. Ang klase ba sa taktika ng inyong sektang Wakshu, ay itinuro lang ng isang guro sa Pei. Mas mabuti pang mamatay kaysa mapahiya. Luwa iyan, kung may tapang ka, lumabas ka rito at labanan mo ako ng harapan. Selyo ng ilusyon at umaagos na liwanag. High frequency force field. I activate. Tikman nyo ang aking teknik pagpapasuko sa dragon at tigre. Ihanda nyo na ang mga buhay nyo, sugod. Gumagawa na ako ng daan para makatakas tayo, bilisan nyo at sumunod kayo sa akin. Tama na yan, huwag na kayong maglaro. Dalhin nyo sila sa silid kulungan. Bukas na bukas, hayaan nating si Zai Changfeng mismo ang umayo sa kanila. Mag-ingat kayo, huwag nyo silang sasaktan. Salamat. Pasensya na, naging abala na naman ako sa iyo. Hindi naman. Isipin mo na lang na nanood ako ng libreng palabas sa hating gabi, ng mga nagpapatawang unggoy. Pero mas mabuti pang paalalahanan mo ang kuya mo. Sa susunod na magkaroon ng ganitong operasyong militar, bigyan nyo naman sila ng helmet kahit papaano. Malapit na. Makukuha na natin ang pangunahing datos para sa fusion sa lalong madaling panahon. Hating gabi na, bakit hindi ka pa natutulog? Anong klaseng kakaibang salamang ka ba ang kinakalikot mo riyan? Itong umiilaw at maingay na bakal na ito, sigurado akong ginawa ito ng mga mapanlinlang na sekta para sipsipin ang lakas ng buhay ng tao. Kuya, huwag mo ngang galawin yan ng basta-basta. Ipinahiram lang ito sa akin ni Luwayan. Sabi ko na nga ba, walang magandang balak ang lunayan. Gagamitan ka pa talaga niya ng masamang kapangyarihan para saktan ka. Tingzu, huwag kang matakot. Ililigtas ka ni Kuya. Hahampasin ko ang pulang buton na yan.
Jixu, tingnan mo. Sabi ko na sa'yo, walang kwenta ang kalidad ng sirang makinang ito. At siguradong hindi ko kasalanan ng pagkasira niyan. Hindi ko pa nga nagagamit ang kahit 10% ng lakas ko, sumabog na agad. TSK. Ang mga kagamitang ito mula sa TechSect ay pamporma lang at walang silbi. Hinding-hindi yan maihahambing sa aking natatanging martial arts. Hahaha, kuya, napakakwela mo talaga. Hahaha. Mamamatay ako sa kakatawa, hahaha. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Ayaw lang naman ni kuya na mapahamak ka, di ba? Kuya, bagamat naging padalos-dalos ang ginawa mong paghampas kanina, may napatunayan ka naman doon. Kapag nagbanggaan ang panloob na lakas ng martial arts at ang enerhiya ng teknolohiya, makakalikha ito ng napakatinding lakas na higit pa sa ating imahinasyon. Kung hindi natin sila hahayaang magbanggaan, kundi gagamitin ang teknolohiya bilang sisidlan, at ang martial arts naman bilang pinagmumulan ng lakas, siguradong sapat ang kapangyarihang iyon para talunin ang mga halimaw mula sa ilalim ng lupa. Sige na. Basta hindi yan masamang kapangyarihan na makakasama sa'yo. Gawin mo na ang lahat ng gusto mong gawin dyan. Pero sa susunod, sabihan mo naman ako para makapaghanda ako ng maayos. Huwag mo namang takutin ng kuya mo. Hahaha. Ano pa ba ang dapat nating pag-usapan? Ang mga halimaw na yan mula sa ilalim ng lupa. Sa huli, mayroon pa rin silang pisikal na katawan. Basta may pisikal na anyo, walang hindi kayang lutasin ang isang suntok ng ating sekta ng Wakshu. At kung mayroon man, di dalawang suntok. Tama, huwag nyo na kaming guluhin sa mga walang kwentang kalkulasyon na yan. Ipunin na lang ang buong hukbo, gamitin ang ating lakas para maghawan ng daan at sumugod ng harapan. Ang ubusin ng kanilang kuta ang pinakaligtas na paraan. HMPH, ang bulag na pagsuong ay parang pagpila lang para mamatay. Base sa pagsusuri namin sa kanilang energy wave, ang tigas ng balat ng mga halimaw na yan ay mas matigas pa sa kahit anong kilalang pananggalang sa kasalukuyan. Ang mga kamao nyo, bukod sa parang kiniliti lang sila, ay magdudulot lang ng pagkadurog ng sarili ninyong mga buto. Kailangan muna nating gumawa ng data model. Suriin ang paraan ng pagdaloy ng enerhiya nila. Dahan-daang magplano, at gamitin ng high-frequency laser sa pag-atake sa kanilang mga kahinaan. Kalokohan, kapag natapos nyo ng suriin yan, huli na ang lahat. Ang pakikipaglaban ay nakasalalay sa tapang at talas ng pakiramdam. Walang alam ang mga malamig ninyong numero. Sa nagbabagang tapang ng isang tunay na mandirigma, ito ay isang malupit at madugong labanan. Hindi ito lugar para magpadalos-dalos, o gawing arena para lang maglabas ng inyong labis na lakas. Ang pagsuong ng walang sapat na batayan, ay kawalan ng pagpapahalaga sa buhay. Mga pinuno ng sekta ng Wakshu. Tama po ang sekta ng Kewen. Ang paggamit lang ng ating katawan ay magdudulot lang ng walang saysay na pinsala at kamatayan. Hindi gawa sa marupok na bagay ang bakal na baluti ng mga halimaw na yan. Kapag tumama ang ating panloob na lakas doon, kakalat lang at mawawalan ng lakas ang ating mga patama. Iyan ang ating kahinaan sa laban. Mga pinuno ng sekta ng Kewen. May malaki rin pong kahinaan ang inyong mga makabagong sandata. Matalas nga ang inyong high-frequency laser. Pero kapag dumaan ito sa maitim na usok na nakapaligid sa mga halimaw, hihina ng husto ang talas nito. Hindi nyo sila mapapatay sa isang patama lang. Bukod doon, napakatigas at mabagal ng inyong pagkilo sa gitna ng labanan. Kapag nakalapit ang mga halimaw sa inyo, madaling babagsak ang inyong mahinang depensa sa isang saglit lang. Kaya iminumungkahi ko na pagsamahin natin ang pagmamanman at depensa. Ang sekta ng Kewan ang mamamahala sa malayuang pag-atake at pagsusuri ng enerhiya. Tukuyin ng tumpak ang kahinaan ng halimaw at ang manipis na bahagi ng itim na hamog. Habang kaming mga mandirigma ng Wakshu ay iiwas na sa bulag na pagsugod. At gagamitin ng singaw bilang panangga sa katawan. Kami ang magsisilbing unang depensa sa malapitang labanan para sa pangkat ng Kewan. At tumpak nating tatamaan ang mga natukoy na kahinaan. Ito lang ang tanging paraan para masira natin ang depensa nila.
Napakahusay. Isa itong nakakatakot na pagsasanib ng mekanikal na teknolohiya sa pagdepensa at ng malupit na lakas ng pisikal na katawan mula sa sining ng pakikipaglaban. Nagsimula na ang totoong digmaan. Yingdi. Ah. Og. Lintik naman, napakatigas ng malapagong na baluti na ito. Ang karaniwang lakas pandigma na ipinagmamalaki ng magkabilang panig. Sa harap ng mga halimaw na ito na perpektong umaakma sa dalawang uri ng lakas o enerhiya, ay parehong nawalan ng silbi. Ang banta ng kamatayan at anak na dugo, ay agad na nagpagising sa lahat sa malupit na katotohanan. Wakshu, dahan-daang umatras, lumipat sa depensibong porma sayon. Kewan, simulan ng pagpapaulan ng atake, putulin ang kanilang linya ng pagtakas. Naka-target na. Ang totoong pagkakaisa at pagtutulungan laban sa kaaway. Sa tigang na lupang ito na nabahira ng dugo, ay nagsimula na ng may kabayanihan at tahimik na pagkakaunawaan. Ang aming mga hangganan, sa gitna ng bingit ng buhay at kamatayan, ay tuluyan ng binuwag ng marahas na katotohanan, habang ang pangunahing krisis ay ganap na lumala. Mga mediko, ilayo nyo na rito ang mga sugatan. Palakasin ang mga gilid. Dobleng kalasag ng Xuanwu. Tingzu. Oh. Huwag kang matakot. Nandito si kuya. Wala lang ito, parang kinagat lang ng ilang lamok. Ang katawan ko ang pinakamalakas sa buong mundo. Ah.
Nasaksihan mismo ni Lu Huayan ang pinakadalisay na pananagutan at tungkulin ng lipi ng mga wakshu. Iyon ay isang bagay na kahit gaano pa kaunlad ang teknolohiya, ay hinding-hindi mapapalitan ng katapangan at hindi sumusukong espiritu. Ang huling bakas ng kanyang masamang impresyon sa sektang Shesta, ay tuluyan ng naglaho sa sandaling ito. Haha, kapatid na Lu. Ang aking kapatid, pati na rin ang posisyong ito, ay ipinagkakatiwala ko na sa'yo. Magpapahinga muna ako. Kuya, gumising ka. Medic. Protektahan ninyo ang daloy ng buhay niya. Ako na ang bahala sa natitira. Backup na Nano-Combat Unit. Isang obra maestra. I-adjust ang frequency ng vibration sa molecular disconnection. Ang limitasyon ng stop-on power ay nasa 47% lamang. Nawasak na ang target sa labanan. Lahat ng bahagi ng core structure ay nililinis na sa anyong particle. Nakaset sa curved flow mode. Ang anggulo ng refleksyon ay nakakalibrate sa 15 degree. Ang oras ng engkwentro para sa pag-atake sa likod gilid ay 0.3 segundo. Nagsisimula na ang countdown para sa huling suporta. Patalbog na pagtalon pataas gamit ang kinetic energy. Idinagdag ang gravitational acceleration. Inilunsad na ang programa para sa kabuoang dissociation. Hindi pa ito tapos. Ah. Magsiurong kayo, lahat ay pumosisyon sa gitna para magdepensa. Tinzu, ilabas mo ang lahat ng iyong Shenki. Tulungan mo akong i-compress ang densidad ng hangin sa lugar na ito, hanggang sa pinakasukdulan nito. Kailangan ko ng isang perpektong medium para sa resonance. Masusunod.
Pindutin ng core button para i-activate ang mechanical shell. Ang frequency ng resonance ay nasa 3,400 Hz. Ang energy node ng mapanirang itim na hamog. Ang mga coordinate ay X7, Wei-Sham. Ngayon na. Ito na ang pagkakataon, Angsen. Ngayong wala na ang kalasag ng bastardo na yan. Magbayad ka ng buhay mo. Zai Changpeng, bukod sa singaw, ano pa bang laman ng utak mo? Wala na ba talagang natitirang kahit isang patak ng banal na tubig? Gusto ko lang ipaalala muli, napakatatag ng geological structure sa lugar na ito. Ang huling suntok mo kanina ay nagpataas ng tsansa na gumuho ang mga bato sa paligid ng 42%. At bukod doon, wala namang tinamaan ang suntok mong yun. Bukod sa pag-aaksaya ng lakas, kahit isang lamok wala ka namang napatay. Anong alam mo? Ito ang tinatawag na kutob ng mandirigma. Sinusubukan ko lang kung ligtas ang daan. Paano kung may nakaabang na tambang sa harap? TSK, masyado kayong seryoso dyan sa Kewansek. Buong araw kayong nakatitig dyan sa mga kumikinang na screen. Napakabagal niyong kumilos, daig nyo pa ang pagong. Kung hihintayin pa nating matapos ang pagsusuri nyo, baka nakabuo na ng sariling sibilisasyon ng mga halimaw sa ilalim ng lupa. Puro ka lang arte, napakarami mong daldal. Ang misyon natin ay bumaba ng malalim sa bitak ng lupa upang alamin ang pinakamalaking lihim sa ilalim ng mundo. Pero iba ang pangarap sa totoong buhay. Dahil ang totoo, ang paglalakbay na ito ay naging parang isang malaking palabas ng komedya. Tank, harangan mo sila, Mage, umatake ka na. Ha 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 ha, sige, lumapit kayo. Ha? Nakalock na sa target. Iputok ang high-frequency electronic beam. Buisit, sinong walang hiyang traidor ang umatake sa akin? Humanda ka talaga kapag nahuli kita. Ha? Ha 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 ha. Mga kasama, batay sa mga siyentipikong datos na naipon ng pamilyang Lo sa loob ng maraming henerasyon,
At kasama na rin sa ekspedisyong ito, ang maraming labi ng mga halimaw na dinala pabalik ng ating grupo. At ang mga nakuhang buhay na sample ng enerhiya. Sa wakas ay nabuksan na natin ang misteryo sa pinagmulan ng mundo sa ilalim ng lupa. Ha? Ha? Isang libong taon na ang nakalipas. Ang matinding digmaan na sumaire sa dalawang sekta, hindi lamang nagpabago sa ibabaw ng mundo, kundi maging sa kailaliman nito, ay nag-iwan ng isang malalim na sugat na hindi kailanman maghihilom. Ang mundo sa ilalim ay hindi isang masamang dimensyon na nagbabalak na sumaikop sa atin. Ito ay nabuo mula sa mga natitirang galit at huling hiling ng mga mandirigma sa lumang digmaan. Pati na rin ang mga nasirang teknolohiya at mga sirang makinarya sa ilalim ng matinding presyon ng lupa at malakas na radyasyon. Unti-unti silang nagsama sa loob ng 1,000 taon. Isang baluktot na kaisipang nabuo, wala silang masamang intensyon. At wala rin silang pampulitikang layunin na wasakin ang mundo. Ang kanilang mga kilos ay nakabatay lamang sa paglamon ng mga kalat-kalat na martial arts at enerhiya ng teknolohiya para magpatuloy ang kanilang ebolusyon bilang kanilang likas na instinct. Pero ang bulag na paglawak na ito na udyok ng kanilang instinct ay unti-unting lumalamon sa mundong kinabubuhayan natin ngayon. Hindi ko maintindihan ang mga mabulaklak na salita ng inyong paksayon. Pero isa lang ang malinaw sa akin. Ang mga hayop na ito na pinagsamang bakal at dugo, para mabuhay, gusto nilang agawin ang tahanan natin. Wala nang dapat pag-usapan, maghanda na ang mga iskolar at mandirigma na itaya ang kanilang buhay. Naisiwalat na ang katotohanan. Nayanig ang buong mundo. Naghahanda na ang lahat. Oh, Zai Changfeng, kapag sumulong ka pa ng kalahating metro, tuluyan ka ng lalabas. Sa sakop ng aking elektronikong depensa. Ha ha ha, isa akong mandirigma. Ang isang mandirigma ay sumusugod ng walang pag-aalinlangan. Ha? Oh. Ha 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 ha. Kuya. Lalo pang naging mahusay ang paggamit mo sa pag-ataking parang bulalakaw. Hoy, ikaw na lo ang apelyido. Iyang asul na kalasag pagong mo. Pwede mo bang bagalan ng bilis ng pagliit niyan? Ang tiyempo ng pag-atake ko, hindi makasabay sa pagbabago ng mga datos mo. Naintindihan ko. May antala na puntos 3 segundo sa daloy ng iyong true chi. Inayos ko na ang kalkulasyon ng aking matrix. Para sumabay sa ritmo ng iyong martial arts. Subukan mo ulit. Kung iisipin, ang pangkat nating may 3 miyembro na itinalaga ng opisyal, ay talagang perpektong kombinasyon. Isang henyo. Isang mapusok na mandirigma. At ako naman ang taga-suporta at taga-pamagitan sa inyo. Siyempre naman. Ang maliit na pagkakamaling ito ay walang anuman, walang silbi ang mag-away sa sarili nating pangkat. Kahit na ilang beses na rin tayong sumablay. Pero habang tumatagal, lalong sumasabay ang kilos natin sa isa't isa. Tapos nandoon pa ako para ay balanse ang lahat. At idaragdag mo pa ang matinding determinasyon nilang dalawa na lumaban hanggang dulo. Grabe, talagang naging sobrang solid ng samahan natin. Huwag ng maraming salita, humanda ng sumugod.
Ayusin ang porma sayon. Patunugin ang hudyat. Isa. Pa. Ito na lang ang tanging paraan para mabuhay. Ano? Dudurugin kita, mamatay ka na. Anak ng pagpunit ng espasyo. Walang halaga ang buhay. Pagngangalit ng Jingang. Ha ha ha. Lakas loob ng mga mabababang nilalang na tulad ninyo na hamanin ang kapangyarihan ng pinakasailalim ng mundo. Pagtiklop ng espasyo. Taga ng kasamaan. Mag-ingat ka. Magsama tayong magkapatid para baliin ang talam niya. Tingzu, ibuhos mo ang iyong espiritual na lakas sa mga marka ng coordinate.
Kulungan ng espasyo, karayom na gumagapos sa kaluluwa. Dudurugin kita. Mga Hangul, walang katapusan ang aking matinding poot. Isang karangalan para sa inyo ang mamatay sa aking kanya ng pagkapuksa. Luwayan, kaya mo bang pagsamahin ang buong lakas ko, gamit ang iyong espasyo para sa isang matinding atake? Ang ganting pinsala ng pagtiklop ng espasyo, ay baka pumitid o sumaire sa mga daluyan ng enerhiya mo. Hey, hey, isinakripisyo ko na ang sarili kong buhay, sa tingin mo ba ay katatakutan ko pa ang ganting pinsalang yan? Tingzu, mamaya, ibuhos mo ang lahat ng espiritual mong lakas sa aking mga daluyan ng enerhiya. Tulungan mo akong pigilan ng pagwawala ng aking lakas. Ngayong araw, tayong tatlo, sisirain at dudurugin natin ang basurang bakal na ito. Matris ng espasyo na kumpleto na ang pagbuo ng tatlong tiklop na daanan. Pagngangalit ng Jingang, pagdurog sa mga bituin at kabundukan. Yeah! Mamatay ka na, tampalasan. Oh! Nagsasama ng lahat. Ultimate strike ng kalawakan. Yanzi na naman. Ha! Lintek, napakatigas ng bagay na to. Kung ang tunay kong enerhiya ay mapag-iisa sa gadget mong pang-espasyo, hindi na natin kailangang sunugin ang lakas ng buhay natin ng ganito kahirap. May punto ka. Ang panloob na lakas ng sining militar ay mabangis at napakalakas, pero mahirap kontrolin. Ang makabagong teknolohiya naman ay tumpak at madaling makontrol. Pero kulang naman ito sa likas na lakas ng pagsabog. Kung hahayaan nating ang panloob na lakas ang magpatakbo sa teknolohiya, at ang teknolohiya naman ang gag-abay sa panloob na lakas. Dahil ang pinaka-core ng mga halimaw sa ilalim ng lupa ay kombinasyon ng makina at matinding pagnanais. Bakit ang mga kabayo natin sa digmaan ay hindi pwedeng maging ugnayan ng panloob na lakas at teknolohiya? Gamitin natin ang panloob na lakas para patakbuhin ang teknolohiya, at ang teknolohiya para idirekta ang panloob na lakas. Sige na, kilos na, handa na ako. Lagot, mabilis na kumukurap-kurap ang enerhiya. Bumalik ang lakas ng 30%. Kapatid Dalo, kailangan nating taasan ng tibay ng chip. Naintindihan ko. Isa pa.
Matagal na akong nagtitiis. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyong mga hayop na bakal kung ano ang totoong lakas ng teknolohiya at sining militar. Zai Chengfeng. Sa direksyon ng alas 10, supulin mo ang core ng enerhiya niya. Nakuha ko. Kapatid. Pakitingnan mo naman ito para sa akin. Pipindutin ko ba ang pulang buton na ito? O itong asul? Dahan-dahan lang, hinaan mo lang ang puwersa. Damhin mo ang pag-ugnay ng lakas ng isip mo sa chip. Piliin mo ang asul na bahagi. Kapag mahina ang core, hindi magiging matatag ang teknolohiya. Ibaba ninyo ang inyong tindig. Huwag lang kayong umasa sa pananggalang. Gamitin ninyo ang sarili ninyong katawan para harapin ito. Damhin ninyo ang daloy ng enerhiya sa loob ninyo. Sa huling 3 araw ng buhay at kamatayan, ang buong Jade Ring ay naging pinakadakilang lugar ng pagsasanay. Sa loob lang ng 3 araw, napuno ang langit at lupa ng iba't ibang kulay, ng pinagsamang enerhiya ng ginto at asul. At ang buong bayan ay patuloy na lumalakas. Bilis. Sa wakas, nakalabas din ako. 2,000 taon akong ikinulong ng buwisit na kulungang iyon. Ngayong araw, kayo ang gagawin kong unang biktima. Ha ha ha, mamatay kayong lahat.
Ang galit na naipon sa loob ng 2,000 taon. Ngayong araw, sa harap ng gulong iniwan ng ating mga ninuno. Dapat nang matapos. Buong hukbo, makinig. Ipagsama natin ang ating buong lakas. Para sa ating tahanan. Sama-sama nating harapin ang kaaway. Hindi kakayanin ng ordinaryong kagamitan ng matinding pagkabulok mula sa kapangyarihan ng isang World Lord. Matagal nang inihahanda ni Laulo ang pinakamalakas niyang atake. Hindi na ako makapaghintay. Proyektong Origin. I activate ang Ultimate Nano Fusion Armor. Narito na ang hari ng Guanxiang. Ha! Ha! Gaya ng dati, ako ang sisira sa depensa sa harap. Humanap kayo ng pagkakataong atakihin siya. Tapos na ang pag-sync ng core data. Namarkahan na ang kahinaan sa labas na depensa ng World Lord. Naitakda na ang ruta ng pag-atake ni Zai Changfeng. Mag-ingat sa kanyang malapitang ganti. Ang bilis ng kanyang reaksyon sa malapitang laban ay higit pa sa ordinaryong tao-tauhan. Huwag ka ng madaldal, panoorin mo kung paano ko siya tatadteren. Sumubsob ka. Gumagamit siya ng kumpletong taktika sa pag-atake at pagdepensa. Hindi siya basta halimaw na kumikilos lang gamit ang kanyang instinct. Harangan niyo gamit ang Starfall. Zai Changfeng. Huwag kang lalapit. Kakaiba ito. Hindi lang basta madaling target ang bagay na ito. Nakakaya nitong bawasan ang impact at tumalon sa pader. Mag-ingat ka, Zai Changfeng. May reverse mechanism sa mga kasukasuan ng World Lord. Kapag na-trigger ang mga talim nito, automatiko itong gag-antay sa sandaling matamaan. May delay na 0.2 segundo ang reaksyon nito sa malapitang laban. Mas mabilis pa sa pinakamagaling na mananayaw. Hahaha, ang husay mo, bata. Oy.
Buisit. Talagang seryoso sa pangangaso ang bagay na to. Nadagdagan ng mga atake niya sa malapitan. Zai Changfeng, Tingzu, mag-ingat kayo, may paparating na mapanganib na atake. May tatlong nakamamatay na atake siya. Una ay ang mabilis na saksak. Pangalawa ang paalang na hampas at pangatlo ang paghablot. Magkakaiba ang paraan para iwasan ng mga yan. Ang saksak ay isang linyang atake, huwag na huwag ninyong sasalubungin. Ha, ayos lang, sige pa, laban ulit. Ang hampas naman ay may malawak na sakop matapos mag-ipon ng lakas, tumalon kayo. Mag-ingat sa paghablot, mag-ingat sa paghablot. May lakas hila ang paligid nito, kapag nahuli kayo, hihigupin ang lakas ninyo. Anak ng Tokwa, sunod-sunod ang mga atake ng bagay na to. Mas tuso pa ang mga combo nito kaysa kay Elder Wakshu. Hindi lang yan, pinaghahalo rin niya ang mabilis at mabagal na atake. Mag-ingat kayo pagkatapos ng tatlong mabilis na atake niya. Siguradong susundan niya ito ng isang malakas at nakaimbak na patama. Sobrang magkaiba ang tiyempo ng mga ito. Kaya madali tayong mapatalon o mapailag ng maaga. Ngayon na, iwas. Muntik na yon, ang tuso ng mabagal na atakeng to. Akala ko natigilan na siya. Hindi na natin siya pwedeng labanan ng malapitan. Zai Changfeng, kunin mo ang atensyon niya sa harap. Gagamit ako ng kapangyarihan sa espasyo para pigilan ang paggalaw niya. Tingzu, maghanap ka ng pagkakataon. Gamitin mo ang magulong enerhiya para hilahin ang core niya. Ha ha ha, malinaw. Bilis, hindi ko ito kayang pigilan ng higit sa 10 segundo. Walang hanggang liwanag ng buwan. Ibuhos. Ilabas. Buong lakas ng harang sa espasyo, bumukas ka. Hindi pa tapos to. Sandali, tingnan ninyo ang core niya.
Anak ng, matapos ang lahat ng ginawa natin, hindi naman pala nila tayo gustong atakihin. Tayo pala ang nakaharang sa dinaraanan nila. Balanse at sapat sa sarili ang daloy ng enerhiya sa mundong ito sa ilalim. Kaya likas na instinct lang ng mga nilalang na to ang magpalawak ng teritoryo. Parang pagbubungkal lang natin ang mga bakanteng lupain. Kung sa usapang moralidad, wala tayong karapatang ubusin sila ng tuluyan. Natalo natin sila. Pero hindi ibig sabihin dapat natin silang puksain. Sabi ko na nga ba, hindi solusyon ang walang katapusang patayan. Sige, makikinig ako sa'yo. Bigyan natin sila ng pagkakataong mabuhay. Ayon sa mga datos, ang katatagan ng enerhiya sa pagsasama ng tatlong mundo ay mas mataas kaysa sa tuluyang pagwasak sa kabilang panig. Ito ang pinakamagandang solusyon. Pero pinatay ng mga halimaw na yan ang napakarami nating kapatid. Dapat natin silang ubusin ng walang maiiwan para wala nang maging problema sa hinaharap. Masyadong mapanganib at hindi matatag ang enerhiya ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Kapag hinayaan natin silang mabuhay, magiging banta pa rin sila sa huli. Gusto lang naman nilang mabuhay. Katulad lang ng ginawa nating pagtatanggol sa sarili nating teritoryo noon. Walang-walang pagkakaiba. Tama. 1,000 taon na ang nakalipas, nagpatayan din ng paksayo ng talino at lakas. Hindi ba't itinuring din nilang banta at kaaway ang isa't isa? Pero sa huli, hindi ba't nagkaisa rin silang dalawa? Hindi porket iba sila sa atin ay kailangan na natin silang ubusin. Mabilis na nawala ang lahat sa atin. Na parang isang mga alaala na lang ang ating hinahabol. They're just memories now. Not sure where everything went wrong, but I know that we landed where we both. Anong iniisip mo? Iniisip ko lang na ang pinakamagandang katapusan pala ay hindi ang pagkapanalo ng isa lang. Noong una, akala ko, ang huling laban ay para tuluyang puksain ng kaaway. Ngayon ko lang napagtanto na ang mabigyan ng lahat ng pagkakataong mabuhay ng payapa, ang tunay na tagumpay. Ang layunin ng sibilisasyon ay hindi ang tapakan ng mga naiiba, kundi ang humanap ng paraan para magkasama ng matiwasay. Ang pag-iral ng mundo sa ilalim ng lupa ay magtutulak din sa atin na patuloy na magsumikap sa pagpapalago ng teknolohiyang pinagsasama ang talino at lakas. Isa itong magandang siklo ng pag-unlad. Ha! Ha ha ha! Oh, nagbubulungan na naman kayong dalawa rito. Tikman nyo tong bagong gawang alak prutas ng mga kapatid natin sa Boundary Port. Sinasabi ko sa inyo, yung pinakamalaking mekanikal na halimaw kanina. Nagbigay pa talaga kay Master Gang ng isang pambihirang kayamanan mula sa ilalim ng lupa. Grabe, parang tao na kung umasta. Sa mga sumunod na araw, lahat ay nagsimulang gumanda. Sa oras ng pahinga sa tanghali, nagsimula ng sistematikong mag-aral ang mga disipulo ng mga pangunahing kaalaman sa teknolohiya. Maging ang mga researcher ay nagsimula na ring magsanay ng chi upang palakasin ang kanilang katawan. Naging laganap sa buong rehiyon ng mga pamamaraan na pinagsasama ang talino at lakas. Ang mga tribo sa geocentric realm ay dahan-daang nag-evolve sa loob ng sarili nilang teritoryo. Hindi na sila basta-basta nagpapalawak ng sakop. Sa halip, ginamit nila ang sarili nilang paraan upang baguhin ang kapaligiran sa ilalim ng lupa. Ha 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 ha. Philosophers guess, but they just don't know. Oh,